So mga parte ng katawan ng isang babae na talagang pagdating sa isang lalaki ay lubos talagang kaakit-akit. Yes mga girls, alam ko kalimitan sa inyong mga kababaihan, hindi po ito napapansin. Oo, inyo po itong nabibigyan ng pansin. Halimbawa, yung kagaya ng katawan ninyo, like your body shapes, gaya ng itsura ninyo, o inaalagaan nyo po yan. Pero sa video na ito mga kamamay, tutumbukin ko po sa inyo yung mga body parts na talagang unang tinitingnan, unang hinahanap, na talagang kaakit-akit sa isang lalaki. So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago po natin to pag-usapan, alam ko excited na kayong malaman yung mga body parts na yan. So isa lang palaging hinihiling ko, if ever na nakakatulong, yung mga love advice, yung mga videos, yung mga kwentuhan natin ganito, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Okay? So kung kayo naman is may mga katanungan, may gustong ipatapik, sige, lagay nyo lang din po sa comment section at ako po ang bahala dyan. At kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga body parts ng isang babae o mga body parts ninyo na talagang pagdating sa isang lalaki is kaakit-akit po ito. So number 1, yang tiyan at balakang ninyo. Yes mga kamamay, bilang isang lalaki, para sa akin kasi sa akin ako nag-base tsaka meron ilang tinanong din ako sa aking mga kaibigan and sasabihin ko rin po ito sa inyo mamaya. So para sa akin yung tiyan at balakang. Okay? So bilang isang babae, kailangan niyo pong pagtuunan ng pansin. Kung gusto niyo pong maging kaakit-akit kayo sa mata ng isang lalaki, yan pong inyong mga tiyan. At yan pong inyong body shape, yung balakang po ninyo. Talagang nakakaakit, nakakalingon po yan pagdating sa isang lalaki. Lalo na kung halimbawang first meet up po ninyong dalawa. Tapos wala kang tiyan, maganda yung shape ng balakang mo, malapad. Talagang kaakit-akit po yan pagdating sa amin. Kaya nga yung ibang mga babae dyan, di ba? Nagwo-workout, nagyo-yoga, nagda-diet. Kahit papaano, nagbabawas ng pagkain kasi hindi rin po magandang tingnan. Hindi rin po kaaya-ayang tingnan kapag malaki po yung tiyan. Tapos yung balakang po ninyo, hindi ganun kaganda. Kaya hanggat maaari mga kamamay, bigyan niyo po ng pansin, yung tiyan po ninyo at yung balakang po ninyo na i-improve sapagkat pagdating nga po sa aming mga kalalakihan, nakakaakit po iyan. Okay? So next, yang inyong puwet. Oo mga girls, sa totoo lang, be practical gusto ko lang maging magpakatotoo sa inyo. Isa rin po sa talagang nakakaakit, nakakahumaling pagdating sa aming mga kalalakihan yung inyong mga puwet. Kasi po mga kamamay, babae kayo At nature po sa amin, mga lalaki, na ganito kami. Ang lalaki. Pag nakakita kami ng babae, talagang tumitingin din kami sa puwet. Pasensya na kayo mga kamamay, pero kailangan ko lang maging practical sa inyo, maging transparent sa inyo. Okay? Kailangan nyo pong i-improve ang inyong mga puwet. Kasi maganda rin naman kasi sa babae talaga kapag meron kang puwet, maganda ang puwet, may kurba ang puwet. Diba? May mga exercises naman na po pwede kayong i-apply. Kasi alam ko na, sabihin ng iba kamamay paano yan? Hindi kami gifted. Paano yan mga kamamay? Ganito talaga yung lahi namin. Hindi ganun kagaganda ang puwet. Mga flat-chested, di ba? Flat-chested ba? Basta flat. So mga kamamay, wag niyo sa aking isisi yan. Kasi sabihin nating namanan nyo na nga yung ganyan, yung body confirmation po ninyo, ganyan na talaga, yung nanay ninyo o yung tatay ninyo, ganyan. Pero mga kamamay, may improve pa yan. Kaya nga po pwede kayong mag-workout, kontrolado nyo po yan. Mag-exercise po, pwede pa po yung ma-improve. Okay? So gawin nyo po. Saka na lang kayo magsabi ulit, magreklamo sa akin kapag nagawa nyo na po yung mga sinasabi ko. Okay? O pwede pa yung i-improve, promise. Magtiwala kayo. Kung gusto nyo pong i-improve yan, magsabi lang po kayo sa mga gym instructor. May mga nag-i-instruct naman, kung pwede kayo magpaturo sa kanila kung paano i-improve. Ang pagkakaalam ko mga kamamay, kung paano pagagandahin ng puwet, kailangan mga squats, exercises ang inyong mga gagawin. Makakatulong po yan sa inyo. So para sa akin, yung inyong mga puwet, yan po ay isa ring body parts ninyo na talagang kaakit-akit pagdating sa isang lalaki. Alright? So next, yang inyo pong mga dibdib. Oo mga kamamay, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Alam ko, kanina nyo pa itong iniisip. Well, hindi po ito mawawala.
Okay? So, pwede nyo rin po itong i-improve. May mga chest exercise po kayong po pwedeng gawin para mag-improve pa po yan. Okay? Alam ko na naman yung iba dyan eh. Sabihin, hindi na naman kami gifted kamamay eh. Mga flat-chested na talaga kami. Wala kaming magagawa. Eh, nasa inyo pa rin naman yan eh. Kung gusto nyong i-improve, kung gusto po ninyong bigyan ng aksyon. Actually, hindi naman lang chest po ninyo ang po pwedeng pagbasihan ng kagandahan o po pwedeng maakit ng isang lalaki. Yan po ay isang factor lamang. Kaya nga po sinasabi ko sa inyong isa-isa para may choices po kayo. At kung gusto niyo naman pong i-perfect, perfectin niyo rin po yung mga sasabihin ko. Bigyan niyo po ng wastong aksyon yung mga body parts na sinasabi ko sa inyo. Pero para sa akin, isa rin po yung mga dibdib po ninyo. Kaya nga may mga kababaihan po tayong nagpapadagdag, di ba? Nagpapa-surgery, di ba? Sabihin natin yung iba kompleto na. Maganda yung puwet, maganda yung balakang, walang tiyan, kaso kulang sa dibdib. Kaya yung iba talaga nagpapa-implant eh. Surgeon ba ang tawag doon? Ginagawa nila yan para maging complete package ang kanilang itsura, ang kanilang image. Kaya para sa akin, may tuturing ko rin po na nakakaakit yung meron kayong hindi naman sobrang kalakihan. Baka yung iba naman sobrang lalaki, gapapaya na ang inilagay. Eh hindi rin naman po maganda. Yung tama, yung sakto lang, may binabagayan din po yan mga kamamay. Okay? So kung ako sa inyo, tamang laki lang, okay na po yon para sa amin. So isa rin po nakakaakit yun na body parts ninyo na hindi po maitatanggi ng bawat kalalakihan. Alright? So next, yan din pong inyong mga balat o yung kutis. Okay mga kamamay, ako po mga kamamay, medyo mahilig ako sa, hindi naman kaputian, yung medyo morena lang ang kulay. Okay? Hindi naman ako mahilig sa maputi, hindi naman ako mahilig sa sobrang itim, basta makinis yung balat. Kasi merong mapuputi na yung balat hindi ganun kakinis. Maputi lang siya pero hindi makinis. Alam mo yon? Maputi lang siya pero yung balat niya parang may mga pikas, yung may mga dot-dot na ganun na maliliit na may mga maiitim. So, hindi ako mahilig sa ganun. Mas gusto ko pa, pwedeng maputi, pwede rin namang morena, basta makinis yung pagkabalat niya. So, para sa akin, nakakaakit din po yun. Nakakahumaling din po yun pag nakita namin mga kalalakihan na inaalagaan niyo po yung inyong mga balat, yung inyong mga kutis, okay? Yung iba naman natin yung mga girls, magrereklamo na naman, paano yun, kamamay? Natural na talaga sa akin yung maraming pimples dito sa mukha. Mga kamamay, bawasan niyo po ang pagkain ng masyadong matataas sa carbohydrates. Okay? So, nagdadagdag po yan ng mga pimples, ng mga acne sa inyong mga mukha, sa inyong mga katawan. Subukan niyo pong magbawas ng carbs. Pababawasan din po yan. Kasi yan po ang nagpapadumi ng dugo natin. Yung mga sugary drinks, yung mga refined sugar, mga carbs na kinakain natin. Hanggat maaari, mag-stick lang po kayo sa fats and protein. Bawasan niyo lang po ang carbohydrates sa inyong katawan. Right? And last, yan pong inyong mga buhok. Yes, mga kamamay. Ika nga nung iba, yan po talaga yung parang corona po ninyo, mga kamamay. Yan po ang nagsisilbing, dagdag, ganda pagdating sa isang babae. Yun ang iba dyan, nakikita ko mga kamamay, kahit nakatalikod lang, hindi ko pa nakikita ang mukha, talaga napapatingin ako eh. Kahit ang edad niya is 40, 45 hanggang 50, basta maganda ang buhok, maalaga sa buhok, napapalingon ako. Pero pagharap nila mga kamamay, medyo may edad na pala. Pero hanga ako kasi naaalagaan niya ang kanyang buhok, naaalagaan niya ang kanyang sarili at hindi siya nagpapabaya. At yung iba nga minsan dyan, kahit medyo may edad na, hindi mo mahahalata eh. Kasi inaalagaan nila yung buhok nila. Okay? Yung iba nga dyan, pagka yung medyo pumuputi na yung buhok, di ba, kinukulayan? Kasi nga, mas maganda sa isang babae kapag kaalagang-alaga yung buhok. Binibigay ng pansin yung buhok. Kasi dagdag ganda nga po ito. Hindi ko naman sinasabi na yung mga maigsi ang buhok ay hindi maganda. So, binabagayan din po yan. Pero kung halimbawa naalagaan mo nga ang buhok mo, masasabi natin na mas makakadagdag ng ganda at nakakaakit pagdating sa isang lalaki yon. Kaya mga kamamay buhok. Mag-focus kayo sa buhok. Huwag niyong hayaang mabuhaghag o bagong gising kayo palagi dahil sa itsura ng buhok ninyo, alagaan po ninyo. So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga body parts ng isang babae na maaari niyong bigyang atensyon, focus para sa ganon, maging kaakit-akit pa rin kayo sa mata ng isang lalaki. Alright? So for more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe,
mag-like at mag-comment na rin sa ibaba pa. So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.